request nyo, nagawa naman ng update review itong si Yamaha Aerox 155. Ito na nga guys, so in this video tatalakayin natin yung detalye ng motor na to, specs, features, at syempre yung updated price niya ngayong buwan. So kaya naman tara, samahan nyo iputan tong scooter na to. Let's go! So, hindi naman mapagkakaila guys na isa si Yamaha Mio Aerox ang pinakamabentang scooter ni Yamaha dahil nga napaka-compact nitong scooter na to. Pwede siya pang araw-araw, pwede siya pang long ride, pwede din siya pang Philippine Loop. Aside kasi sa napaka-forma niya, talagang marami siya mga features na magagamit mo during your rides. So before muna ang lahat, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 155cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve at single cylinder. Ito ay may lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. So hindi ka na rin mabibitin sa long ride guys dahil meron nga itong malaking fuel tank capacity na 5.5 liters. At ito ay mayroong timbang na 122 kg, so kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So this one guys is yung standard version, wala po siyang ABS. Mechanical key din po itong isang to. Ayan. So ito po ay mayroong color variant na racing blue. So aside nga pala sa color niya na glossy black dito sa kanyang visor, dito is naka matte black, while dito is naka glossy blue and matte blue. So, meron siyang decals din guys na sky blue, which is yung kanyang pangalan na Aerox, at dito sa kabila ay yung VVA, stands for Variable Valve Actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. And then pagdating naman dito, ganun pa rin naman. Ayan, nandito pa rin yung kanyang eyeline na LED, yung headlight niya na LED. Turn signal is bulb type pa rin. Equip pa rin siya ng typical na telescopic fork suspension sa front, single disc brake and single path piston brake caliper. Pagdating naman sa brandang gulong, IRC pa rin na mayroong tire size guys na 110 10/80 by 14 tubeless tire. Ayan. Tapos dito, syempre yung matte blue niya na, ayan, pink. And yung kanyang pangalan na Yamaha. And ang nagustuhan ko din dito guys, medyo may pagka-bulky type to na scooter. So sa may mga malalaking tao dyan, like mga matatangkad, ayan, highly recommend this one aside dun sa Yamaha NMAX 155. Pero sa mga lady rider dyan na gusto magkaroon ng motor, maganda din itong motor na to para sa inyo guys kasi nga medyo magaan lang siya. At the same time, napakadali lang din niyang i-manual since automatic tong motor na to. So dito tayo sa dashboard guys. Of course, equipped siya ng fully digital instrument panel. And inverted yung kanyang dashboard lights, which is navy blue or blue yung kanyang background, and yung kanyang numbers is white. So meron ditong RPM, speedometer, kilometer or odometer, time, fuel gauge. Tapos merong menu button dito guys na kung saan dito ka pipindot if ever change ka ng mga information sa dashboard. So ayan, trip 1, trip 2, trip F, F-Eco, average F-Eco, battery. So goods na goods yan dahil wala po tayong kickstart na ngayon. Tinanggal na kasi or wala po kasing kickstart si Aerox kaya napaka-importante meron siyang battery indicator dito nang sa ganun dyan mo ma-check yung battery health ng scooter na to. Next trip, ayan, V-Volt, BL. So BL stands for Brightness Level 02. Ayan, tapos bumalik na siya sa dati. So, sa mga lights indicators naman, of course, hindi tinanggal yung kanyang hazard lamp or hazard light indicator. Off. Ayan. Tapos, meron din siyang indicator dito kaya ng high beam, low beam, temperature at saka check engine. Ayan. And then, pagdating naman dito sa kanyang button sa right, ayan yung kanyang hazard light button. Off. Electric start. Sa kabila naman, yung menu, high beam, low beam, turn signal switch at saka yung horn. Sa kanya side mirror, dahon type guys. Yan, same lang sila ni side mirror ni Sniper. Nakadahon type. Pero kung gusto niyo magpalit ng side mirror guys, may recommend sa inyo na side mirror. Street King, ayan, side mirror. Nagamit ko din kay Honda Click. Next, so nandito nakalagay yung kanyang fuel tank guys. No? Pagdating naman sa seat, medyo generous na yung seat cushion niya. So sa long ride, hindi masyado sasakit yung puwet ninyo. Tapos naka-stitches na din. Pero pagdating sa seat ng angkas, medyo manipis nga lang siya. So, dito yung bukasan ng seat guys. Ito yung on, ito yung open. Tapos, merong button dito guys for fuel and seat. So, ito yung sa fuel. Tapat lang natin sa open. Ayan. Expansive naman. Hindi naman siya ganun kalag. Ayan. Tapos, ang sa seat is ito. Dito mo lang pipindutin. Ayan.
So, ito yung seat. So, kita nyo naman guys, napakalaki ng under seat storage. Pero kung hindi pa rin po ito enough, pwede kayo magpalagay dito ng top box. Ayan, kung gagamitin nyo to pang negosyo or pang long ride. Tapos, pagdating dito, ayan guys, sitting upright position kayo dito. Unlike kay NMAX na meron kayong option for cruising style. Pero kahit ganun pa man, relax pa rin naman to dalhin kahit sa long ride. Tapos, equip pa rin siya ng SMG, Smart Motor Generator. So, pagpapandarin mo to, tahimik na lang. Hindi na siya ganun kaingay. And then, nandito yung kanyang tambucho na mayroong mahabang hit guard para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw pagsasampa dito. Suspension na ginamit is dual shock absorber. Ayan. Tapos, ang kanyang braking system, guys, is drum brake. No? Then, pagdating naman sa kanyang taillight, check natin. Ito yung taillight niya, guys. Naka-LED pa rin naman yung brake light. Turn signal is naka-bulb type. Ayan. Tapos, may ilaw pa rin ang plaka. Plate holder, naka-reflectorize pa rin para mas visible kayo pag nagra-ride pagkagabi. Tapos dito sa kabilang side, nandito yung kanyang panggilid. Ayan guys, and center stand. And pagdating sa side stand, equip siya ng kill switch. So meaning pag nakababa to, kahit anong gawin mong pag-start sa motor na to, hindi siya i-start. Not unless nakataas to. Or else pag umaandar yung motor na to, tapos binaba mo yung side stand, automatic magta-turn off yung makina. And for me, goods na goods yan. Dagdag safety feature na nilagay ni Yamaha pagdating kay Aerox. Sa decals naman, ayan guys, yung pangalan niya na Aerox. And dito is yung kanyang displacement na 155. Tapos, pagdating sa kanyang levers guys, meron na din siyang park brake lock. Ayan, so pag naka-engage to, halimbawa nakapark kayo sa mga incline na lugar, makakaasa kang hindi dadaos-dos tong motor na to. Ayan, so ito yung gamit ng park brake lock. Ayan. Tapos, ayan, meron na din po siyang blue core pala. Nakalimutan ko bagitin kanina. Blue core stands for gives you more power but less fuel. Ayan, so napakatipid din pala nitong si Aerox 155 guys pagdating sa kanyang fuel consumption. So, ayan, yung kanyang looks, no? Ito yung looks niya dito. Ayan. So, ngayon naman guys, talakayin natin yung kanyang seat height. Kung abot nyo ba, uupuan natin tong scooter na to. So, ito yung itsura natin guys pag nakaupo dito kay Yamaha Aerox 155. So, medyo may pagka-bulky siya kumpara doon sa motor natin na si Honda Click, no? So, sa mahihilig yan sa motor na ganito yung build, ayan, highly recommend this one. Tsaka napakaganda din kasi nitong motor na to pang araw-araw tsaka pang long ride kasi yun na nga, full compact. So, pagdating sa kanyang seat height, 790mm at ground clearance na 145mm. So, sa height ko na 5'5", guys, ayan, kita nyo naman, naka-tiptoe tayo. Tapos, yung position nyo sa pag-upo is naka-upright. Wala siyang option for cruising style, yung nakaganon yung paa nyo. Ganyan lang. Pero kahit ganun pa man, guys, napaka-relax lang naman din yung upuan. Lalo na kung mamanahin nyo to sa mga long rides. Ayan. And then, kung interested nga pala kayo dito guys, yun na naman yung tatalakay natin yung updated price niya ngayong buwan. So kung interested kayo bumili nitong si Yamaha Mio Aerox Standard Version, ngayong buwan ito ay nagkakahalaga ng 123,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 12,000 at monthly sa 3 years na 5,735 at rebates na 200. So, itong motor na to guys ay available lamang dito sa may Yamaha Bike Link Tagum. Full address and phone number, ilalagay ko na lang sa screen para po mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So, tapos na nga natin ikutan si Yamaha Mio Aerox 155 Standard Version. Ano yung masasabi niyo scooter na to? Sulit pa ba siya sa presyo niya ngayong taon? I-comment nyo nga sa baba. At syempre sa mga hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!